Ayun, welcome back ulit sa ating YouTube channel po mga kababayan. Nako, itong balita natin ngayon mga kababayan. Takot ang pro-China sa mga sinasabi ng ating mahal na Pangulo mga kababayan. Bakit kaya? Siyempre mga kababayan, natatakot na mga pro-China ngayon. Biruin nyo, sa gitna ng patuloy na pagtatanggol ng ating mahal na Pangulo dyan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas, sila naman ay todo pagtatanggol sa China. Yan. At ayon pa dito, mukhang sila natatakot sa China. Yung mga pro-China, takot sa China. So tayong mga ipinaglalaban ng ating mga karapatan dyan sa West Philippine Sea, ay ipinaglalaban natin ang karapatan natin dyan. Yung karapatan natin sa ating mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Atin yan eh. Eto, pakinggan po natin kung bakit nasabi ito ni Mike Abe sa kanyang vlog. Pakinggan po ito ninyo mga kababayan. Bakit ang mga identify na pro-China ay takot sa China? Kaya ako sinasabing natatakot sa China kasi kanilang binabatikos ang paninindigan ng ating Pangulo. Ay, kaya pala mga kababayan. Kasi, ang paninindigan ho ng ating mahal na Pangulo na ipagtanggol tayong mga Pilipino, tayo dyan, yung mga mangingisdang Pilipino dyan sa West Philippine Sea, na patuloy binabalahura ang ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Eh, patudo batikos itong mga pro-China sa ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Sabi nila na gumagawa daw ng gulo si PBBM dyan sa West Philippine Sea. Eh ano pala gagawin ni PBBM? Pababayaan na lang din. Katulad ng ginawa ng administrasyon. Anong ginawa ng China dyan sa ating mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas? Yan ba ang gusto ninyo mga kababayan? Mga pro-China? Yun ba ang gusto ninyo? Pabayaan na lang yan yung teritoryo na pag-aari ng Pilipinas dyan? Titingnan na lang natin ba yung mga ari-arian natin dyan na nakuha na ng China? Yan ba gusto ninyo? Pakinggan pa natin si Mike Abe. Maganda yung sinasabi ng Mike Abe mga kababayan. Pakinggan po ninyo itong sinabi ng Pangulo noong araw ng kalayaan na pinaninindigan niya bilang Pangulo ng bansa. Pero yung mga DDS o mas kilala o tinatawag na pro-China, binabatikos ito. Ang ating mga ninuno ay hindi umurong sa digmaan. Kaya tayo ay hindi rin tatalikod sa tungkuling ipagtanggol ang ating nasasakupan. Ipakita natin sa buong daigdig na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa lakas o sa yaman, kung hindi sa tunay na kahulugan at katwiran ng ating ipinaglalaban. Sa halap ng pag-ibig sa bayan at sa di matatawarang pagkakaisa ng ating mga mamamayan. Mananatili tayong matatag at hindi tayo matitin. Sa madaling salita, hindi lamang tayo lumilingon sa nakaraan ngayon. Isinasabuhay natin ito sa bawat hakbang na natungo sa mas malayang hinaharap. So, ayun yung mensahe ng ating mahal na Pangulo na ginagawa ng issue ng mga pro-China. Mga kababayan, wala hong mali sa sinabi ng ating mahal na Pangulo. Maganda ang sinabi ng ating mahal na Pangulo sa lahat ng mga kababayan natin. Napakagaling ng sinabi ng ating mahal na Pangulo. No? Ito'y hango lang na ipagtanggol natin ang ating karapatan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Dapat natin sundan kung ano man ang ginawa ng mga ninuno natin noon. Bakit tayo naging malaya na yon? Ngayon, sinasako po tayo ng China. Hahayaan lang ba natin yon mga kababayan? Titingnan lang ba natin na makuha na ng China ang Scarborough Shoal na yan na isa sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas? Hahayaan lang ba natin yan? Kasi mga kababayan, ng ating mahal na Pangulo, talagang sinabi niyan na hindi siya papayag na mabawasan ang pag-aari ng Pilipinas. Dahil yan ay teritoryo ng Pilipinas yan. Wala hong karapatan ng China. Noong 2016, alam niyo po mga kababayan,
napanalunan na yan sa arbitral ruling. Kaso ho ang China ay hindi ho yan matanggap, mga kababayan. Hindi ho nila kayang tanggapin ang naging desisyon ng arbitral ruling o UNCLOS. Hindi nila sinusunod yung batas eh. Hindi nila sinusunod yung batas sa karagatan dyan sa West Philippine Sea. Kung sinusunod ho ng China, ay wala ho sigurong kaguluhan dyan na nangyayari ngayon. Kaya, dapat lang natin suportahan ang patuloy na paninindigan ng ating mahal na Pangulo sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Oh, mga kababayan, kung makuha natin yan, sino ba makikinabang? Tayong mga Pilipino. Ang nais ng ating mahal na Pangulo, alam nyo kung bakit na? Gusto ng ating mahal na Pangulo na makuha yan sa China, yung sinasabi nilang kanila daw yan teritoryo. Kasi alam nyo po mga kababayan, pag yan ay nakuha, makakadagdag yan sa pagtaas ng ekonomiya ng bansa. So ayaw nyo ba yan? Ayaw simpre ng mga pro-China yan. Kasi wala naman silang magandang kasi puro paninira na lang yung ginagawa nila sa ating mahal na Pangulo. Ito, pakinggan pa natin sinabi ni Sir Abby. Ayun. So, linaw Pero yung pong speech ng Pangulo, yan sa Araw ng Kalayaan at iba pang mga pahayag ng Pangulo tungkol sa kanyang paninindigan bilang Commander-in-Chief, bilang Chief Executive dito po sa ating bansa, binabatikos pa ng mga TDS supporters. Diba? Pilipino yan mga pro-China. Wala hong mali doon sa mga sinabi talaga ni PBBM. Narinig ko po. Kahit doon ako mismo sa may Araw ng Kalayaan, mga kababayan, wala hong mali ang sinabi ng ating mahal na Pangulo doon. Bakit binabatikos pa ngayon ng mga pro-China? Mga kababayan, alam niyo po ba? Pagtatraidor yan yung ginagawa ninyo. Pinagtatanggol nyo pa po yung China kaysa sa bansa ninyo. Nakakalungkot lang dito mismo sa atin. Kaya wala ho tayong asinso kasi hindi tayo nagkakaisa. Katulad yan mga kababayan Porque ayaw nyo po sa nakaupo, kukontrahin nyo na yung gobyerno. Huwag ganon. Dapat nagkakaisa ho tayo. Kung ayaw mo sa kanya, hindi mo mapansinin lang. Basta pailalin ka pa rin sa gobyerno. Makiisa ka pa rin sa gobyerno. Kasi, mga kababayan, dapat nagkakaisa tayo at nagtutulungan. Paano natin mapapaangat ang bansa kung watak-watak tayo? Kung di tayo nagkakaisa. Kung yan, tulad yan, ginagawa ng mga pro-China, sinisiraan si PBBM. Pinagtatanggol pa ang maling gawain ng China dyan sa West Philippine Sea, na nakikita naman natin na maling-mali ang ginagawa ng China. Harassment, pambubuli, pang-water cannon, diba? Mismo sa ating mga teritoryo. Ito, pakinggan pa natin. Orders or DDS. Kaya yun ang nakakapagtaka. Matagal na sinabi ng Pangulo, hindi naman tayo makikipag-away sa China. Naninindigan lang at ginugunita lang po ang mga ginawa ng ating mga ninuno, ang ating mga nakaraang panahon na pinaglalaban ng ating kasarian, ang ating pong territory. Yun po yun Pero bakit hindi nila matanggap yan ang mga pro-China? Bakit sila takot siya? Parang ang dating, yung mga pro-China, sila pa yung takot sa China. Yan. Takot talaga si China kasi sunod-sunuran sila doon No? Takot sila sa China kasi sumusunod sila sa pinag-uutos ng China. 'Di ba? Pero ito po mga kababayan sa lahat po nating mga kababayan, dapat wag ho ganun. Nagkakaisa dapat tayo. Ito mga kababayan, ang ginagawa ngayon ng ating mahal na Pangulo na ipagtanggol itong ating karapatan dyan sa may West Philippine Sea. Akala nyo po ba si PBBM lang makikinabang dyan? Hindi ho, tayong mga Pilipino, buong bansa po, tayong lahat. So yan po mga kababayan, kayo mga kababayan, ano po ang masasabi nyo dito at makukomento nyo? Pre, hanggang dito na lang. Maraming salamat at magandang araw po sa inyo lahat.